Paano kung may mga sinaunang aklat na pinaniniwala ang naglalaman ng mga lihim na hindi kailanman dapat mabunyag? Mga aklat na sinubukang itago, sunugin at burahin sa kasaysayan, ngunit nakaligtas hanggang ngayon. Sa buong kasaysayan, may mga sinaunang aklat at sulatin na itinuring na napakadelikado dahil pinaniniwala ang naglalaman ang mga ito ng lihim na kaalaman tungkol sa relihiyon, paglikha ng mundo, buhay at kamatayan. Dahil dito, marami sa mga ito ang ipinagbawal, itinago o sinubukang wasakin. Isa sa mga ito ang Nag-Hammadi text na natuklasan sa Egypt noong 1945. Naglalaman ito ng mga turong Gnostiko na nagsasabing ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa lihim na kaalaman, kaya't itinuring itong banta sa tradisyonal na Kristyanismo. Kasunod nito ang Popol Vuh, ang sagradong aklat ng mga Maya. Inilalarawan nito ang paglikha ng mundo, ang pinagmulan ng tao at ang mga makapangyarihang Diyos. Sinubukan itong sirain ng mga mananakop na Espanyol, ngunit lihim itong naingatan kaya nanatili hanggang sa kasalukuyan. Isa rin sa pinakakontrobersyal ang Emerald Tablet, isang maikling sulatin na iniuugnay kay Hermes Trismegistus. Dito nagmula ang tanyag na katagang as above, so below, at pinaniniwala ang naglalaman ito ng mga lihim tungkol sa universo, alchemy at posibleng immortalidad. Samantala, ang Tibetan Book of the Dead ay isang sinaunang aklat ng Budismo na nagsisilbing gabay sa paglalakbay ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan. Inilalarawan nito ang bawat yugto ng kabilang buhay at kung paano makakaiwas sa siklo ng muling pagsilang, dahilan upang ituring ito ng marami bilang isa sa mga pinakamisteryosong espiritual na teksto sa mundo. Isa sa mga pinakakontrobersyal na sinaunang aklat ay ang aklat ni Enoch na naglalarawan sa mga tagamasid, watchers, mga anghel na bumaba sa mundo, nagturo ng ipinagbabawal na kaalaman sa tao at naging dahilan ng paglitaw ng mga Nephilim o mga higante. Dahil sa kakaibang paglalarawan nito sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi ito isinama sa karamihan ng mga bersyon ng Biblia at itinuring na mapanganib sa loob ng maraming siglo. Kasunod nito ang Necronomicon, isang maalamat at kontrobersyal na aklat na sinasabing naglalaman ng kaalaman tungkol sa mga sinaunang nilalang at mga puwersang lampas sa pangunawa ng tao. Totoo man o katang-isip, naging simbolo ito ng paniniwalang may mga lihim na kaalaman na hindi dapat mabunyag. Isa rin sa mga pinakakilalang sinaunang teksto, ang Egyptian Book of the Dead, isang koleksyon ng mga gabay at panalangin na inilalagay sa mga libingan upang tulungan ang kaluluwa sa paglalakbay sa kabilang buhay. Kabilang dito ang sikat na pagtimbang ng puso laban sa balahibo na siyang magpapasya sa kapalaran ng yumao. Samantala, ang Dead Sea Scrolls na natuklasan sa pagitan ng 1,000 na 47 at 1,000 na 56 ay ilan sa mga pinakamatatandang manuskritong may kaugnayan sa Biblia. Ang mga ito ay nagbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang kasaysayan, relihiyon at pinagmulan ng mga tekstong biblikal, kaya nananatili silang isa sa pinakamahalagang arkeolohikal na tuklas sa mundo. Paano kung ang ilan sa mga sinaunang aklat na ito ay sadyang itinago, hindi dahil sa kanilang edad, kundi dahil sa mga lihim na maaari nilang ibunyag? Alamin natin ang susunod na mga misteryosong sulatin na patuloy na nagbibigay ng palaisipan hanggang sa kasalukuyan. Ang Dead Sea Scrolls ay naging kontrobersyal dahil naglalaman ang mga ito ng mga bersyon ng sinaunang banal na kasulatan na may mga pagkakaiba sa mga tekstong kalaunang tinanggap ng relihiyon. Dahil dito, maraming taon na mahigpit na nilimitahan ang pag-aaral sa mga ito na nagbunsod ng iba't ibang haka-haka tungkol sa mga lihim na maaaring itinatago ng mga balumbon. Isa rin sa pinakakakaibang manuskrito sa kasaysayan ang Codex Gigas, na kilala bilang The Devil's Bible. Bukod sa napakalaking sukat nito, tanyag ito dahil sa malaking larawan ng Diablo at sa alamat na isinulat ito ng isang monghe sa loob lamang ng isang gabi matapos umano siyang makipagkasundo sa isang madilim na nilalang. Bagamat walang matibay na ebidensya sa alamat na ito, nananatili itong isa sa mga pinakamatinding misteryo ng Middle Ages. Samantala, ang Voynich manuscript
na natuklasan noong 1912 ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nababasa. Nakasulat ito sa isang hindi kilalang wika at puno ng kakaibang mga halaman, simbolo at astronomikal na guhit. Sa kabila ng maraming taon ng pag-aaral, wala pang nakapagpapaliwanag sa tunay nitong kahulugan, dahilan upang manatili ito bilang isa sa pinakamalalaking misteryo sa kasaysayan. Hanggang ngayon, marami sa mga sinaunang sulating ito ang nananatiling palaisipan. Ang tanong, mga alamat lamang ba ang mga ito o may mga lihim na hindi pa rin handang malaman ng sangkatauhan? Ikaw, ano sa tingin mo? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments at huwag kalimutang mag-subscribe sa Tuklas Kaalaman para sa mas marami pang misteryo ng kasaysayan.